So, ulit mo, dito po si Father sa gilid, kasi nung nagdaang si Bang Gabi, sabi ko rin, para makita po rin ako. Okay po ba yun? Pwede po bang pakibati ang inyong mga katabi ng Happy Fiesta? Inuulan man po tayo ngayon sa araw ng inyong kapistahan, naway huwag po ninyong kalimutan na tayo pa rin ay binibiyayaan ng Panginoon. No? Ito po ay simbolo maraming ng Diyos na ang kanyang pagbibiyaya sa atin ay hindi lamang kakarampot, kundi siksik, liglig at kumahal. Kanina umaga po, nung nagtanong po ako kina Tim at kay PJ kung ano po yung ebanghelyo ating babasahin, pinadala po nila sa akin via messenger yung kopya ng ebanghelyo na babasahin ngayon. At pagkatapos ko pong basahin, ako po ay napaalalahanan na isa sa karanasan ko nung nasa Amigo. Last Sunday, I was able to celebrate Mass with our residents in our nursing home sa Camilos, Medhaven. Mother's Day po yung araw na iyon. At pagkatapos po ng misa, yung aming therapeutic committee ay merong konting pautot, no? Konting creativity na kung saan nagbigay sila ng bulaklak sa mga nanay na naroon sa aming nursing home. Pero may napansin po akong isang nanay na hindi niya tinanggap yung bulaklak na ibinibigay ng caregiver sa kanya. Tinanong ko siya, Lola, bakit hindi niyo po tinanggap? Siguro dahil may regalo pa na at nariyan pa yung pamilya. Medyo demented na rin po yung lola iyon. Kaya kahit kalong-kalong niya yung paper bag na may pangalang Happy Mother's Day, ang sagot niya sa akin, opo, dinalaw po nila ako pero wala silang dalang regalo sa akin. Medyo natawa ako ng konti, pero hindi ko po makakalimutan yung sinabi niya pagkatapos. Sabi niya, Father, hindi naman po mahalaga kung may regalo sila sa akin. Ang mahalaga ay yung presensya na meron sila ngayong araw ng mga ina. Susundan ko lang po yung sabi kanina ni Father Noe sa pasakali as introduction that we do not really worship Mary. Ngunit ang ating pagpaparangal kay Maria naway pagpaalala sa atin ng presensya ng Diyos. At yan po yung unang punto na natin sumihain sa inyo bilang pagninilay at madidinig po natin yan sa hulihan ng ating ebanghelyo. Si Jesus ay ang Emmanuel, Diyos na kasama natin. At ngayong araw po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Fatima. At sa lahat naman po ng pagpapakita ni Maria sa isang katauhan, ito po yung paalala sa atin na ang Diyos ay nagnanais parati na makasama tayo na. At kung inyo pong papansinin, sa lahat ng pagkakataon na iyon na nagpapakita si Maria, dala-dala ang presensya ni Jesus, ito po ay parating tugon sa isang partikular na pangangailangan ng sangkatauhan. At ang Birhen ng Fatima po, nagpakita sa tatlong payak na tao, mga batang pastol, kina Jacinta, Lucia, si Luhoy Panguli, Francisco. Ito po ay bilang tugon din sa pangangailangan ng panahon nila. 1917, unang pandaigdigang digmaan, First World War, World War I, kung saan ang mga tao ay nawawalan ng tiwala sa Diyos. Hindi na rin sila nagdadasal. There is kind of moral decay as the documents the church would remind us during those times. Pero ito si Maria, pinaalalahanan na dapat tayong magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, partikular ng Santo Rosario. At parang sa unang tutong iyon, nawahin ko yung ating pukunin pagkatapos ko ng misang ito. Maraming sa inyong mababasa. Pero sa bawat patak ng ulan na inyong dadalhin sa inyong tahanan, sana maalala po ninyo na anumang problema meron ka, ang Diyos parati ay nagnanais na makasama ka upang hamugin ka sa problema iyong pinagdaraanan. There's one point that I'd like you to reflect today. What are your challenges? Listen. For the past few days, have you experienced
any kind of frustration sa tahanan, sa buong na pinagtatrabahuan, nang paalala mo sa atin ng kapistahan ng Birhen ng Fatima, may Diyos na nais kang makasama. May Diyos na Emmanuel na gustong mapiling ka at hahamutin ka niya sa problema iyong pinagdaraanan. Pangalawa, pinapaalalahanan din po tayo ng kapistahan ng Birhen ng Fatima na ang Diyos ay hindi pumipili ng tao upang gamitin niya sa kapal. Kung titingnan nga po ninyo, pati sa ating unang pagbasa, yung mga pangalang nabanggit doon, hindi naman po sila mga prominenteng tao. Hindi po sila taniyag, hindi po sila mayayaman. At sa ating nang pinagdiriwang pagpapakita ng mahal na Birhen, sabi mo nga sa inyo, tatlong kaya na batang pastol. Hindi man lang ginawang nakakatandang pastol para masabi sana natin na, they are expert shepherds. Pero bata, walang kredibilidad. Kung meron po bang anghel dito mamaya na magsabi sa inyo ng isang kagilang-gilas na pangungusap, maraming tatanungin niyo ng inyong sarili, credible kaya ang batang ito. Pero pinili ng Diyos